Nanalo ang TNT Tropang 5G sa Game 5 versus Meralco. Kaya naman masayang ibinahagi ni Coach Chot ang naging bahagi dito ng import na si Chris Macala. Masaya ring ibinahagi ni Coach Tim ang participation ng bench players ng Ginebra na matagal nang hinihiling ng fans. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Matapos talunin ng Meralco na sumunog sa kanila sa Game 4, nagbigay ng pahayag si Coach Chot sa ipinakitang laban ni Chris Macala. Ibinahagi rin niya kung ano ang goal ng team mula nang pumasok sa kanila si Simac bilang kapalit ng super import ng TNT Tropang 5G na si Bolbol. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si Coach Chot sa report ni Christian Jacinto ng Spain. Nakuha na namin yung rhythm kasama si Bolbol kung paano maglaro kasama siya, pero nawala naman siya. Kaya alam namin na meron talagang period of adjustment kasama si Chris. Mula ng huling laro, nakasama lang namin siya ng 2 practice at ngayon meron na siyang isang laro at isang practice na makakatulong sa kanya. Ang unang goal kasi, masanay siya sa kanyang teammates at tuluyang maibalik ang rhythm ng laro niya dito sa PBA. So mga playoffs, makikita mo rito kung bakit hindi agad nagpanik si Coach Chot nang mawala si Bolbol. Inamin niya na nagkaroon talaga ng adjustment period dahil magkaibang laro ni Bolbol at ni Chris. Si Bolbol kasi isang unique talent na kaya magdala ng bola, di ba? Magbigay ng assist, mag-block ng shots. At syempre, gumawa ng opensa mula sa kahit anong parte ng court. Si Chris naman, traditional scorer na gustong makuha yung bola sa tamang pwesto at umatake sa depensa. Kaya natural lang talaga na kailangan muling i-adjust ng TNT yung kanilang sistema. Ang mas kahanga-hanga rito mga playoffs kung gaano kabilis nagkaroon ng resulta yung adjustment nila. Matapos ang Game 4 na puno pa ng paghahanap ng chemistry, bumalik si Chris sa Game 5 na parang ibang player na, di ba? Umiscore siya ng 42 points at 11 rebounds habang mas komportable nang gumalaw sa loob ng opensa ng TNT. Makikita rin na natutunan na ng tropang 5G kung saan siya bibigyan ng bola at paano nila siya ilalagay sa mga sitwasyong kaya niyang dominahin ng opensa ng Meralco. Hindi na siya mukhang bagong dating na import Mukha na siyang sentro ng opensa ng TNT. So para sa akin, ito yung nakakatakot na bahagi para sa Meralco. Kung nung Game 4, nakasabay pa ang TNT kahit nangangapa si Chris, paano pa ngayon nagsisimula na siyang makahanap ng rhythm? Tama si Coach Chot nang sabihin niyang may mga positibong bagay silang nakuha kahit sa pagkatalo nila nung Game 4. Ginamit nila yung Game 4 bilang learning experience at agad nilang na-apply sa Game 5. Ngayon, hawak na ng TNT ang 3 na kalamangan dyan. Mas mabigat ang pressure sa Meralco Kung magpapatuloy ang pagbuti ng chemistry ni Chris at ng TNT locals, maaaring lalo pa maging mahirap para sa Bolts na pigilan ang tropang 5G sa susunod na laro. Malinaw yung mensahe ng Game 5 mga playoffs Unti-unti nang nawawala ang adjustment period ng TNT at yun ang dapat ikabahala ng Meralco Bolts. Sa kabila naman ng naitalang malaking numero ni Brownlee Abarientos at Rosario sa Game 5, inamin ni Coach Tim na mahalaga ang tulong ng bench players. Ayon sa kanya, mahalaga ang ganitong sistema dahil ito mismo ang estilo ng kalabang rain or shine. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Christian Jacinto ng Spain. Sa seryeng tulad nito kung saan napakahalaga ng bilis o tempo ng laro, mas lalo itong nagiging mahalaga kasi yun mismo ang estilo ng rain or shine. Kaya napakahalaga ng mga player na nanggagaling sa bench dahil hindi mo kayang paglaruin ng 5 tao ng halos 40 minutes sa ganitong klase ng bilis ng laro. Kailangan may mga player na papasok mula sa bench at agad makakapagbigay ng ambag nila dyan. Ang inaasahan mo is may ibang player na mag-aangat ng laro bawat gabi. Yun ang gusto namin makita. Kada laro may ibang player na handang sumulpot at tumulong. Ganon din naman ang rain or shine. Umaasa kami na mahahanap namin ulit yon sa Game 6. So alam naman natin mga ka-playoffs na maraming netizens or maraming kabarangay ang matagal na nagsasabi nito kay Coach Tim, gamitin yung bench, gamitin yung bench at gamitin yung bench. Ilang beses nang napuna kasi ng fans na masyadong mabigat ang minuto ni Brownlee, ni RJ at ni Scottie Thompson. Kaya nang makita nilang si Naku at Nard Pinto yung tumulong magsara ng Game 5, maraming supporters ng Ginebra yung nagsabi na yan yung matagal na naming sinasabi, yan yung matagal na naming hinihintay. At mukhang napansin din mismo ni Coach Tim yung halaga nito base sa kanyang pahayag pagkatapos ng laro, di ba? Sa totoo lang, malaking factor sila Naku at Pinto sa panalo ng Barangay Ginebra kahit mas mapapansin agad yung 32 points ni Brownlee, 31 points ni Abarientos at syempre si Troy Rosario. Nang ma-foul trouble kasi si Scottie, hindi bumagsak ang laro ng Barangay Ginebra dahil meron silang Pinto na nag-organisa ng opensa at tumulong sa depensa. Samantala, dumating naman si Ku sa 4th quarter at ibinigay ang lahat ng kanyang 8 puntos sa pinakamahalagang yugto ng laban. Yan mismo yung tinutukoy ni Coach Tim na somebody else every night.
Hindi kailangan umiskor ng 20 points ang role players. Minsan sapat na ang ilang malalaking tira, depensa at tamang desisyon para mabago yung takbo ng laro. Kung ganito ulit ang gagawin ni Coach Tim sa Game 6, sa tingin ko mas lalaki yung chance ng Ginebra na tapusin na yung serye. Dahil hindi bababa ang produksyon nila Brownlee at RJ kundi dahil mas sariwa sila sa fourth quarter kapag may tunay na ambag mula sa bench. Ang malaking problema ng Rain or Shine ngayon is hindi nila kayang ito ng depensa kila Brownlee at Abarientos lamang. Kapag may mga role players na nagbibigay rin ng puntos at energy, di ba? Pero kung hindi na maulit ang contribution ni Ku at ni Pinto at bumalik sa sobrang pag-asa sa starters ng Barangay Ginebra, magkakaroon ng pagkakataon ng Rain or Shine na gamitin ulit ang kanilang bilis at lalim ng lineup para pilitan ng isang Game 7. Kaya para sa akin mga playoffs, hindi lang si Brownlee at RJ ang magiging susi sa Game 6. Maaaring ang susunod na bayani ng Barangay Ginebra is muli na namang manggagaling sa dulo ng kanyang bench or yung mga bench players ng Barangay Ginebra. So guys, maraming salamat.